Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa buong 2 weeks na to? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up yung energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa iba sa inyo. So ano to? World, 7 of Pentacles, Queen of Cups, 9 of Pentacles. Pero may bida tayo dito. In a relationship to. Ang babaeng to. May boyfriend siya, pero hindi siya kasal. Wala ring anak. Na para bang may ma-accomplish naman siya dito eh. Kaya na po some reason, bigla siyang nagmuni-muni. Sa ininvest niyang time, energy, effort, money. Pero wag na siyang mag-regret o mag-contemplate kasi maganda tong outcome o 9 of Pentacles. Na parang nagbunga yung pinaghirapan. Pero tingnan natin. Kuha tayo ng ibang detalye para lang magkaroon tayo ng idea kung ano ba itong mensahe dito. Ano yun? Page of Swords. Oh. 2 of Swords. 8 of Pentacles. The Wheel. O Wheel of Fortune. Well, ang dating kasi sa akin, meron siyang sinabi kasi. Natapos na. Yung sinabi, natapos na kasi ito eh, complete na. So, ito ay communication. So, parang may sinabi yung iba sa inyo. Pwede kayo mismo yung nagsabi o may someone na nagsabi ng something tungkol sa inyo. Pero, nangyari na siya sa past. Para bang, ito, nagmuni-muni. Ito, confusion naman. Napaisip kayo kung tama ba yun, yung sinabi nyo. Karoon kayo ng second thought. So, inisip ko, asan ba yun? Friendship ba yun? Career, relationship. Tungkol to sa work eh. So, may idea siguro kayong sasabihin sa ka-workmate, sa boss. O ewan ko kung anong parang thought o feelings na i-open up ng iba sa inyo. Na, kumbaga, nung sinabi niya to, tong ganitong thought, feeling, biglang napaisip yung iba sa inyo. Kung tama nga ba na sinabi niya yun. Sa ka-workmate niya o sa boss. Pero ang ending, 9 of Pentacles o saka Wheel of Fortune.
So, siguro may sasabihin ng iba sa inyo na parang criticism. O ayaw nyo. Tapos parang mapapaisip ko yun na dapat pala hindi na lang sinabi kasi baka na-hurt yung kasama sa work. O na-hurt yung boss. Ganon. Tapos, ang ending, maganda pala yung suggestion. Hindi minasama. Para siyang suggestion o constructive criticism na sasabihin ng iba sa inyo sa ka-workmate o boss o anyone dun sa workplace na parang magre-regret yung iba sa inyo kung tama nga ba. Sinabi kasi feeling nila although sinabi nila yon para magkaroon ng improvement, at the same time natatakot sila natatakot yung iba sa inyo na baka masamain yung sinabi ng iba sa inyo o sasabihin. Tapos ang ending, hindi pala minasama, nagkaroon ng improvement, ganyan. Umalig sa inyo yung kapalaran. So, ganun yung dating dito. Siguro yung iba sa inyo nanghingi ng increase salary. Balato o iba to. Promotion. Ewan ko, tungkol to sa work So, pwede nga siyang suggestion o constructive criticism sa workplace. Anyways, punta tayo dito. Ano pang masasabi nito? Ang bida natin ay lalaki. So, yung lalaki, ano yan? The consultant as absence. Ano ba yun? Bida absent. Ano ba yun? Siya yung makaka-experience nito. So, yung lalaki makaka-experience ng loss. Kasi absence to, di pwedeng loss. Coldness. Sadness. Maganda kung alamin natin. Kasi parang, na-disappoint siya dito. Ito na lang isang deck. Para change ng energy. Ay! Mukhang alam ko na to. Isa na lang. Gets ko na Sad to say, mukhang na-reject siya dito ng nagugustuhan niya. Mukha na tong separation, rejection. Mula doon sa intimate partner o intimate partner. So, sa crush o mismo karelasyon. So, again, mukhang separation na to o rejection. Sad to say. Pero kung nangyayari na to, sabihin natin nangyari, kasi pwede nangyayari na to kung mangyayari pa lang. Kasi doon siya tatama sa mangyayari. Pero kung nangyari na to na, yun nga, na-reject na yung iba sa inyo, nagkaroon na ng breakup, yung lalaki yung nagre-regret. Okay? Sa nangyaring separation o rejection. Ganun. Parang napaisip siya sa ginawang action. Kung siya yung nakipag-break o nang reject. Ngayon,
Kuha tayo ibang detalye dito. Kung masasabi nito. Fierce. Balance. Ano yun? Fierceness. So, ang dating sa akin, dapat maging mabagsik. Mabagsik. Strict siguro. Maging strict sa topic ng fairness, balance, o boundaries, limitation. Ganun eh. Di lalo na sa boundaries at limitation para hindi kayo ma-take advantage. So, ganun. Maging mabagsik sa topic nun. Boundaries, dapat may balance sa pagitan ng goodness at badness. OMG. Hindi masyadong mabait, hindi masyadong masama, ganun. Parang yin-yang lang. Doon ka lang sa gitna. Elephant, ano to? Communion, sas. Ano yun? Sas. Sas. Sassy? Alam ko kasi yung sas eh, parang ano, may pagka masung. Tama ba? Masungit o mga ba to? Ay, wait lang. Nakalimutan ko yung meaning nito. Sas na to. OMG. Oh, parang ganun eh. Masungit. Rude. Ayan yung communion. Alam ko kasi yung communion ay pwede rin may kinalaman sa pakikipag-usap. Ano ba yun? So, miscommunication, misunderstanding ay posible. Beware. Ayaw makipag-usap. Parang problem to sa communication. Whether kayo makaka-experience nito o kayo to na parang ayaw nyo makipag-usap. Kasi pwede rin vice versa. So, dahil ayaw nyo makipag-usap, mukha kayong rude. Ganun ang dating. So, again, case-to-case basis. So, sabihin natin, kayo yung naghihintay ng communication sa someone, so, ayaw makipag-usap, di mukha siyang rude. So, vice versa lang, ganun. So, ang uli. Adapting. Vigilant, aware. Siguro, kailangan nyo mag-adapt. Masanay na maging vigilant. Ganun eh, parang sanayin nyo na yung sarili nyo, makibagay kayo in a way na alert to eh, parang alert. Masanay na kayo dapat laging alert. Hindi ko alam kung bakit, pero yun eh. Parang sa 2 weeks na to, dapat laging alert. Ang iba sa inyo, para hindi ma-take advantage. Kasi may balance dito. Ano kanina. Ito mabagsik balance. So,
For some reason, parang ang dating sa akin, huwag kayo masyadong mabait or else matitake advantage kayo. Kaya lagi kayong alert sa nasa paligid ninyo. Aware kayo sa mga nakakasalumuhan nyo. Ganyan. O sa kung paano magsalita yung isang tao. Kasi kung yung isang tao ay nagsasabi ng secret ng iba, malamang yung secret ng iba sa inyo, sasabihin niya rin sa iba. So, pwedeng ganun. Kaya be vigilant sa mga sikreto na pwedeng sabihin sa iba. Baka kasi makwento ng pagsasabihan ng iba sa inyo ng secrets sa iba. So, parang naging chismis tuloy yung secret dito ng iba sa inyo. Beware. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.